Nahaharap sa Jin Chanzi na nagpapalakas ng kanyang mga atake ng maraming beses, mula 1, 2, hanggang 5 beses, na nagiging dahilan upang ang Ling power sa paligid niya ay lalong maging nakakatakot. Ang halimaw at ang saber-toothed wolf sa kabilang panig ay patuloy ding pinapalakas ang kanyang walang hanggang kaluluwa para labanan ang gintong langgam. Marahil, ang kakayahan nito ay katulad ng kay Jin Chanzi, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili sa isang tiyak na antas na higit pa sa taglay niyang lakas. Kahit magkaiba ang laki, matapos mapalakas ang kanilang kapangyarihan, nagpasya silang dalawa na gamitin ang kanilang mga kamao para direktang magharap. Ang isang malaki at mabalahibong kamao ng hayop ay direktang bumangga sa maliit ngunit matigas na kamao ng gintong langgam. Pagkadikit pa lamang, ang espasyo sa paligid nilang dalawa ay tila sinuntok ng malakas at malapit ng mabasag. Isang malakas na tunog at nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula roon, at hindi nagtagal, tinangay nito ang lahat ng lupa at bato sa paligid ng dalawang nakatayong mutated beast. Ang ganito kalakas na puwersa ng pagtama ay masasabing nagpapakita na ang lakas ni Jin Chanzi, kahit sa maliit niyang anyo, ay hindi natatalo sa mabangis na lobong iyon. Sa katunayan, ang bibig nitong puno ng nagkalat na pangil ay bamuka at nagbuga ng isang bungkos ng mapulang dugo. Nagmamadali itong umatras palayo mula sa mabangis na tingin ng maliit na langgam na nakatitig sa kanya, handang sumuntok pa ng ilang beses. Ang malaking anyo ng lobo ay umubo ng sunod-sunod, mukhang kaawa-awa. Gayunpaman, ang matalo sa kamay ng isang maliit na gintong langgam na tulad nito ay hindi niya matanggap. Ang mga mata nito ay nanlisik sa galit, nagngangalit ang mga ngipin, at agad na inactivate ang berserk, na naging dahilan upang ang Ling power sa paligid ay maging matingkad na pula at umapoy ng malakas. Tinipon nito ang lakas sa katawan, bamuka ang bibig at umungol ng napakahaba, tumalsik ang laway kung saan-saan. Binaliwala ni Jin Chanzi ang pagyayabang nito, na natiling nakatayo ng mahinahon. Tumingala siya sa mutated beast na unti-unting nawawala ng malay. Hindi siya natatakot sa ganitong uri ng berserk, sa halip, naramdaman niyang tama ang kanyang hula, hindi magiging madali ang pagpatay sa isang ito. Isang suntok ay hindi pa sapat para tapusin ang laban. Malapit doon, nagaganap ang isang mahirap na labanan ng Yuxiang. Ibinuka nito ang bibig at umungol ng malakas na parang yayanig ang langit at lupa. Ang mga galamay nito ay iwinawasiwas pataas at pababa, na nagiging dahilan upang ang lupa sa ilalim ay yumabag ng malakas, parang isang mutated beast na nagwawala at nagmamaktol. Gayunpaman, ang target ni Yuxiang ay iisa lamang, ang anyo na nakasuot ng pulang kapa sa harap niya, si Jiu Xian na kasalukuyang gumagamit ng Red Lotus Flame Sun, lumilikha ng isang napakalaking bola ng apoy sa paligid niya at mabilis na sumusugod dito. Mula sa pagkatalo sa Yetzenir City, matagal nang kinimkim ni Jiu Xian ang kanyang puot, kaya't determinado siyang patamain ang ataking ito sa gitna ng mukha ng halimaw. Nang wasakin ng mga galami ang lupa kung saan nakatayo si Jiu Xian, mabilis siyang tumalon mula sa isang nakaumbok na bato sa napakabilis na paraan, nag-iwan ng isang lugar na pinatag ng mga galami. Ginamit ang lahat ng lakas at bilis, itinulak ng maliit na panda ang dalawang kamay pasulong para ihagis ang bola ng Red Lotus Flame Sun patungo kay Yuxiang. Nanliit ang kanyang mga mata, tinipon ang lahat ng kanyang lakas para direktang atakihin ang mukha ni Yuxiang. Sa wakas, tumama ang bola ng apoy sa tiyan ng mutated beast, na naging dahilan upang ito'y tumamba ng patihaya. Dahil doon, tumalsik din ang mga galami nito pataas. Ang lugar sa Australia sa likuran nito ay sumabog ng ilang beses, walang nang ahas lumapit kay Yuxiang. Kung may mga laban ng mga nakatatanda at nakababata na one-on-one, mayroon ding mga laban na gumagamit ng nakararaming bilang para talunin ang mas malalakas na kalaban. Halimbawa nito ay ang grupo ng mga mutated beast na may maitim na balahibo mula sa Australia, na nakabuka ang mga bibig at nakangisi, sabay-sabay na sumusugod patungo sa isang anyo na may hawak na palakol sa gitna, walang iba kundi si Niyumo. Mula kanina pa, si second brother, Niyumo ay hindi pa nakakatagpo ng kalabang kapantay niya, kaya mag-isa niyang hinaharap ang maraming mga pangil ng mutated beast na gustong umatake sa kanya. Sa isang pagbaba lamang ng palakol, gamit ang napakataas na antas ng gravity control, lahat ng mutated beast na pumasok sa sakop ng gravity axe ay naputol sa ilang piraso. Hindi man lang sila nakahiyaw bago tumalsik bilang magkakahiwalay na bahagi. Kaya naman, mula kanina pa, sa loob ng 10 metro sa paligid ni Niyumo, walang kahit isang anino ang nakapagbanta sa second brother ng Misty Great Mountain.
Sa himpapawid, ang mga falcon na may kumikinang na mga mata ay nagtitipon, lumilipad bilang magagandang linya ng liwanag. Ginagamit nila ang kanilang nangingibabaw na bilis para magpakawala ng mga bala na nagiging mga kislap ng liwanag, pumuputol sa hangin at pati na rin sa ulo ng mga mutated beast na kanilang nababangga. Ang lakas ng kanilang laban ay sobrang kakilakilabot na kapag nabangga nila ang kahit ano, agad na nabibiyak ang bahagi ng katawan ng mutated beast. Bukod pa riyan, dahil sa bilis nilang hindi naiiba kay Pikachu, ang mga apatang paang hayop, sa lupa, ay walang paraan para pigilan ang ganito kalaking pag-atake. Maaari lamang nilang ibuka ang bibig at umungol, naaawa sa kanilang sariling kapalaran. Ang larangan ng digmaan ng mga ibon ay nadagdagan pa ng meteor fire rain, sunod-sunod na malalaking apoy na ibinabagsak mula sa mga pakpak ng mga mutated beast na parang mga ostrich, na umaatake rin ng grupo-grupo. Ang apoy nila ay hindi kasing bilis ng sa mga falcon, ngunit kapag tumama ito sa lupa, lumilikha ito ng mga alon ng apoy na tumutupok sa maraming mutated beast ng Australia sa ibaba. Wala silang paraan para umiwas dahil kapag ang mga bala ng meteor fire rain ay nagtamaan, nagiging malalaking haligi ito ng apoy, walang paraan para makatakas. Hindi kalayuan sa M ay nakabuka ang bibig, hawak ang isang higanteng bola ng apoy sa lalamunan, hinaluan ng Ling Power, at direktang pinaputok ito patungo sa mga mutated beast na kasing laki niya. Dahil isa siya sa 9 Great Vicious Beasts, hindi niya kailangang gumamit ng pisikal na laban. Isang ganitong atake lamang ay sapat na para tanggihan ang lahat ng mga hayop na nagbabalak lumapit sa kanya. Dumaan ang agos ng Ling Power sa kanila, at agad silang naglaho, wala man lang natirang kaunting katawan para gawing lechon, inihaw, o barbecue. Sa lugar ni Chingang, mukhang nasa pinakamatinding bahagi na ng labanan, kung saan ang kanyang grupo ng mga primate ay direktang nakikipaglaban sa mga grupo ng magkakahalong mutated beast mula sa Australia. Hindi sila lumalaban ng grupo-grupo kundi kung saan-saan na lang kumakagat. Gayunpaman, sobrang agresibo ng kanilang ugali kaya kailangang maging maingat sa pakikipaglaban sa kanila. Sa isang sulok, ginagamit ni Jinshi ang kanyang mga galami at walang tigil na hinahampas ang mga mutated beast na mukhang pinaghalong lobo at Zoro, na lumalaban din ng grupo-grupo. Katabi niya si Shino, na gumagamit ng kanyang Ling Power para gawing bato ang mga walang modong hayop. Gayunpaman, kailangang maging maingat si Shino kapag lumalaban dahil ang kanyang kakayahan ay walang malawak na sakop at nangangailangan ng oras para ma-freeze ang mga mutated beast. Laging nasa tabi si Jinshi para suportahan siya sa laban. Palagi silang abala, walang pahinga, dahil ang bilang ng kalaban ay 3 beses na mas marami kaysa sa kanila. Alam ito ni Bing Chuan, kaya naiinip siya. Ginamit niya ang kanyang muso proboscis at higanteng paa para itapak sa lupa, itinapon ang halos 10 mutated beast palabas ng labanan ng sabay-sabay. Kung hindi natin sila matatalo sa bilang, kailangan nating ituon ang ating lakas sa pag-atake sa kanila. Umungol siya ng ganoon para palakasin ang loob ng lahat ng kanyang mga kapatid. Dahil ang bilang ng Misty Great Mountain ay mula sa paunti-unting pagtitipon ng bawat tribo, hindi tulad ng panig ng Australia na sinakop ang buong kontinente. Bago pa man sila pumunta rito para umatake, inaasahan na nila kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa bilang. Si Baiho, matapos kagatin at patayin ng isang kalaban, ay agad na hinarap ang isang kawan ng mga mutated beast na kapareho niya ng kulay na sumusugod sa kanya. Katabi niya si Hu Heian, na gumagamit ng kanyang tila walang katapusang Ling Power para tapusin ang mga nasa labas ng abot ng kanyang mga kasama. Narinig ang nagmamadaling boses ni Xiaolan mula sa likod nito, Xiaobai, bantayan ang kanan. At Xiaohei, sa iyo ang kaliwa. Sa kanilang dalawa lamang, ang labanan sa lugar na iyon ay maayos nang nahahawakan. Ang trio ni na Golden Monkey, Honey Badger at Wild Boar, matapos gamitin ang guerrilla tactics, ay sa wakas sumama na sa ibang mga mutated beast na kasing laki nila at direktang sumugod sa hanay ng kalaban. Sa kasalukuyan, ang heograpiya ng Australia ay nawasak na, hindi na nila pwedeng gawin ang pagtatago at maliliit na pag-atake. Ngayon na ang oras para ipakita kung sino ang mas malakas. Isang malakas at determinadong sigaw ang narinig mula kay Golden Monkey, patayin silang lahat. Tumugon sa panawagan ni Golden Monkey ang 2 human-faced spider mula sa Iron World, na pinamumunuan ang kanilang mga gagamba na direktang sumugod sa mga mutated beast ng Australia. Tuwang-tuwa silang tumatawa, sa wakas. Makakapatay na rin tayo ng walang sawa? Dati sa Iron World, kailangan naming magtago sa likod ng mga higanti. Ngayong nakalabas na kami, wala nang masasaya pa rito.
Tanging sa larangan ng digmaan ni na Kangaroo at Gioway walang sinumang nang ahas makialam. Ginamit ni Big Sis Gioway ang kanyang nagniningas na buntot para salagin ang suntok ng Kangaroo ng ilang beses, walang nakakakuha ng malinaw na kalamangan. Bukod sa pakikipaglaban, ang Kangaroo na ito ay mayroon ding napakahusay na bunganga. Sa sandaling ito, nakabuka ang malaki nitong bibig at tuwang-tuwang tumatawa, ang bilang namin ay ilang beses na mas marami kaysa sa inyo. Oh, anong meron doon? Tiningnan ni Gioway. Mukha ba siyang natatakot? Ngumisi si Big Sis, tila natutuwa sa labanang ito. Kung may lakas ka, sige, subukan mo. Ang pagkakaiba sa bilang ay hindi nakakatakot sa akin. At sa totoo lang, nakita niya mula sa likuran ng Kangaroo ang mga bala ng Ling Power na paparating sa napakabilis na paraan. Hindi niya alam kung ano ang mga ito, mabilis lang itong dumaan sa himpapawid sa itaas niya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula itong maglabas ng mga sinag ng liwanag na parang sisabog na. At totoo nga, ang Kangaroo ay maaari lamang harapin ang epekto ng mga bala ng Ling Power nang ito'y sumabog. Ang buong lupain sa likuran nito ay nawasak, wala nang makita kundi lupa at bato na sumisingaw paitaas. Nang tingnan muli ang mga tauhan sa likuran, ang mga Kangaroo ay nakahandusay ng patay sa mga kakaibang posisyon. Ang ilan ay wala ng sapat na mga paa at kamay para mabuo muli ang kanilang orihinal na anyo. Alam niyang galit na galit ang Kangaroo, kaya't idinagdag pa ni Gioway, sa mundong ito, hindi lamang kami ang gustong tumalo sa inyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang anunsyo sa pagdating ng Waksha Alliance na may mga hilera ng mga battleship at warship na dahan-daang pumapasok sa karagatan ng Australia. Hindi malinaw kung ulan ba ang tumutulo sa kanilang mga balikat o mga alon na tumatalsik mula sa mga mutated beast. Ngunit mula nang pumasok sila rito, naramdaman na ng hukbong dagat ng Waksha Alliance ang tensyon. Patuloy na nag-uulat ang kapitan sa radyo, panatilihin ang target sa mga mutated beast ng Australia para simulan ang pag-atake. Huwag tamaan ang mga mutated beast ng Misty Great Mountain. Kaya naman ang mga bala ng Ling Power na pinakawalan kanina ay napakatumpak na pumatay sa mga mutated beast sa likod ng Kangaroo. Ngunit iyon ay isang sorpresang pag-atake. Ang mga haligi ng alon na tumataas sa ilalim ng dagat ng Australia ay parang isang tugon sa pag-atake ng mga tao. Isang serye ng mga galami ang umahan mula sa ilalim ng dagat, mas mataas pa kaysa sa pinagsama-samang mga barkong pandigma, kamakaway sa himpapawid habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ito ay paunang palabas pa lamang ng mga mutated beast mula sa kalaliman ng dagat na nagpakita na may malinaw na pagbabanta. Kahit na hindi na sila atakihin ng mga tao at gusto nang umalis, mukhang wala na silang daan pabalik. Nak-encounter na ng sangkatauhan ang mga mutated beast na ito dati. Hindi ba't sinakop na nila ang maraming lungsod ng tao noon? Sa muling pagkikita na ito, hindi rin masaya ang sitwasyon. Agad na nakilala ng Ten Nations Alliance na sila ang mga hari ng kalaliman ng dagat. Malinaw na gusto nilang pigilan kaming sumulong. Marahil, para harapin ang sangkatauhan, sapat na ang mga hari ng kalaliman ng dagat, ang kanilang mga tauhan ay umakyat na sa lupa para sumali sa hukbo ni kadiliman. Sa isang simpleng paghampas ng galami ng pugita, ang modernong barkong pandigma ng tao ay nabiyak sa dalawa, parang isang laruan na inapakan ng paa. Ang panig ng tao ay determinadong hindi sumuko, pumunta sila rito na handang mamatay. Agad silang nagpaputok gamit ang lahat ng baril sa kanilang mga barko. Tumama ito sa baluti ng mga mutated beast na may tunog na parang ulan sa yero. Ang maliliit na balang ito, bukod sa dami, ay hindi gaanong nakakapinsala. Kaya't dinagdagan pa nila ito ng mga airstrike mula sa mga fighter jet sa itaas. Bawat eroplano ay nagpakawala ng dalawang malalaking bomba na bumagsak sa mga hari ng kalaliman ng dagat, na talagang nagpatili sa kanila sa takot. Ang malalim na asul na dagat sa ibaba ay agad na naging dagat ng apoy, na nais sunugin ang lahat. Kaya't kailangan din nilang mabilis na makaisip ng paraan para tapusin ang mga tao na dating napakahina sa kanilang paningin. Itinaas ni Hak Hai Vuong, hari ng itim na dagat, ang isang galame, tinipon ng Ling Power sa isang kumikinang na bola malapit sa dulo nito. Ginawa niya itong parang bola at direktang ibinato sa barkong pandigma ng tao na hindi kalayuan. Saan man ito tumama, agad na natunaw ang metal, nag-iwan ng isang haligi ng usok at apoy na umakyat ng napakalakas. Ang deck ng Vietnamese warship ay agad na nagtamo ng matinding pinsala. Kung walang paraan para protektahan ang kanilang mga barko mula sa atake ng mga hari ng dagat, tiyak na mawawala sa kanila ang lahat ng kagamitan bago pa man sila makadaong sa pampang.
Patuloy na nag-uulat ang technical team ng hindi magandang sitwasyon, ang kanang bahagi ng barko ay nasira na, nawalan ng ganap na komunikasyon sa panig na iyon dahil na-disable na ang mga baril. Nagsimula nang umakyat ang mga maliliit na mutated beast sa mga gilid ng barko para sirain ang mga kagamitan ng tao. At kung wala ang mga heavy weapon na ito, hindi kayang talunin ng sangkatauhan ang mga ito gamit lamang ang mga simpleng baril. Hindi pa man, sa harap mismo nila, nakita na si, ikapitong hari ng dagat. Sa anyo ng isang higanteng mutated na alimango, na kumakalampag, naghahandang nguyain at lunukin ang bahagi ng barkong pandigma sa harap niya. Nang bumagsak ang malaki nitong sipit sa deck ng barko, bigla itong nakatanggap ng isang napakalakas na suntok mula sa isang gintong kamay na nakaunat, na naging dahilan upang ito'y mapa-atras agad. Ito ay isang superhuman na may mga mata at katawan na naglalabas ng matinding ling power. Noong nakaraan, hinayaan kong makatakas kaya sa pagkakataong ito, hindi na. Isang superhuman na nakasuot ng kakaibang damit na parang katutubo, lumulutang sa gitna ng ling power na lumilikha ng kakaibang anyo sa likuran niya. Nanlilisik ang mga matang nakatingin diretso sa sea beast, nagpas siyang ideklara ang digmaan dito mismo. Sa harap ni Hak Hai Vuong, hari ng itim na dagat, ay isang napakalaking anyong tao na gawa sa ling power, na bumabalot sa superhuman na iyon, matagumpay na nakatayo sa harap niya kasama ang barkong pandigma ng mga tao. Hindi malinaw kung anong uri ito ng kapangyarihan ng sangkatauhan, ngunit kung pag-uusapan ang laki, ganap nitong dinaig at isang suntok mula sa itim na lalaking, ito ay sapat na para mapang-angga siya sa sakit. Noong nakaraan, hinayaan ng kanilang panig na guluhin ng mga hari ng pitong dagat ang kontinente ng isang beses. Sa muling pagkikitang ito, tanging pagpili na lamang sa pagitan ng buhay at kamatayan ang natitira. Kaya't determinado ang superhuman na ito, sa pagkakataong ito, hindi kita patatawarin, hari ng pitong dagat. Sa panig ng higanteng alimango, mayroon ng superhuman na gumagamit ng ling power para tapusin ito. Samantala, sa panig ng hari ng dagat na hugis pugita, inaalagaan ito ng husto ng maraming ling power warheads. Sa isang pagkakataon, nagpakawala ang panig ng tao ng halos 10 ling power warheads para sumugod sa nilalang na parang pugita bago pa man mabasak ng mga gal-ami nito ang mga barkong pandigma ng tao. Kahit na isa pa siyang hari ng pitong dagat, kapag tinamaan ng 7 o 8 ling power warheads ng diretsyo, mukhang mahihirapan din siyang makayanan ito. Sa isang iglap, ang pag-itang iyon ay napilitang saluhin ng isang buong dagat ng apoy at lakas na bumabagsak sa kanya. Hindi pa tapos doon, ginamit ni isa pang superhuman ang magnetic field para magpakawala ng ikalawang bugso ng atake, na binubuo ng mahigit 20 ling power warheads na umiikot sa paligid niya. Maraming beses na siyang nabigo laban sa mga hari ng kalaliman ng dagat noon, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang ipahayag, kahit maliit ang sangkatauhan, huwag ninyo kaming maliitin. Pagkatapos ng alo ng ling power na iyon, lumakas ng husto sapat na para harapin mag-isa ang isang hari ng pitong dagat. Hindi kalayuan sa kanya ay isa sa 10 great heroes, na may pulang kapa na iwinawagayway, direktang nakikipaglaban sa mga nagkakagulong sea beast na sumusugod para kagatin at patayin ang grupo ng mga superhuman. Ito rin ay isang napakagandang pagkakataon para ipaghiganti ang mga kasamahang nabuwal noong nakaraang pagsalakay ng mga hari ng pitong dagat sa kontinente. May matinding determinasyon, umungol siya, mga hinayupak. Huwag ninyong akalaing uupo lang kami at magpapatalo. Ngayon ang oras para lumitaw ng sabay-sabay ang lahat ng mga elit na puwersa ng sangkatauhan. Sa dulo ng isang barkong pandigma, isang anyo na nakaputi at may puting sombrero ang lumulutang, lumilikha ng mga hugis krus gamit ang ling power, na umaakit sa tingin ng mga sea beast. Sa halip na gumamit ng pananampalataya at magtago sa mga silungan, ang superhuman na ito ay may kakayahang mag-summon ng ling power sa mataas na intensidad para paulit-ulit na suntukin ang mukha ng mga sea beast. Gayunpaman, siya pa rin ay isang taong sumasamba sa mga Diyos, sa kanyang tila tusong mukha ay may ngiti, sa ngalan ng mga Diyos, lilinisin ko ang lahat ng kasamaan. At ang kasamaan sa harap niya ay ang mga sea beast na dapat parusahan. Kaya't sa harap nila, mayroon ng 4 na superhuman, sapat na para hatiin sa 4 na grupo upang harapin ang mga mutated beast mula sa kalaliman ng dagat. Ang mga supermen ay kailangan ng hindi bababa sa 5 miyembro para makabuo ng isang team. Isang malaki at malakas na paa ang tumapak sa dulo ng isang barkong pandigma, na kasalukuyang nakaharap sa mga nagkakagulong kakaibang hayop.
Hindi malinaw kung saang kontinente nagmula ang grupong ito ng mga superhuman, ngunit lahat sila ay may napakakapansin-pansing uniforme, na may helmet na tanging isang linya lamang ng liwanag ang nakikita sa mukha. Pinangungunahan sila ng isa sa 10 Great Heroes, na itinataas ang kanyang nag-aapoy na pulang espada patungo sa kalaban, at nagsalita ng malinaw at matatag, ang talam ng kaluwalhatian ay hindi kailanman susuko sa kalaban. Ipaghihiganti nila ang mga nawala sa kanila noon. Sa ibabaw ng dagat, hindi kalayuan sa Australia, sunod-sunod na sumabog ang hindi mabilang na kumikinang na mga liwanag mula sa mga bola ng Ling Power na bumabangga sa katawan ng mga sea beast, pati na rin ang mga higanteng haligi ng lakas mula sa mga hari ng kalaliman ng dagat na nakatutok sa sangkatauhan. Mukhang magaganap ang isang napakatinding labanan. Sa ibabaw ng dagat, mayroon ng ilang bahid ng maitim na pulang dugo na unti-unting kumakalat sa ilalim ng papalubog na araw. Lahat ng kaganapan sa malayo ay napansin ng namumulang mga mata ni Kadiliman, na ngayon ay nakatitig sa malayo. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis na nakikipaglaban na ang mga hari ng kalaliman ng dagat sa sangkatauhan. Dito sa kanyang panig, kung gusto niyang personal na tapusin ang mga tao, kailangan muna niyang tapusin ng mabilis ang kalaban sa harap niya. Kaya't mabilis na humarap si Kadiliman sa kanyang pinakamabigat na kalaban, si Yuziyu, bamukha ang bibig at umungol, mukhang nahihirapan ang mga tauhan mo sa pakikipaglaban, ano? Pangunahin itong pang-aasar, ngunit hindi ito pinansin ni Yuziyu. Sa kanyang humanoid tree form, tumikim lamang siya bilang tanda na narinig niya ang sinabi ng kalaban, at sumugod, nais gamitin ang kamay para direktang itusok sa malaking katawan nito. Bigla na lang, ang mga kumikinang natuldok sa katawan ni Kadiliman ay biglang naglabas ng mga haligi ng asul at gintong Ling Power, na sunod-sunod na pinatama sa humanoid tree form ni Yuziyu sa harap niya. Naging dahilan ito upang mapunit ang mukha at katawan ni Yuziyu. Agad na tumagos ang agos ng Ling Power na iyon sa humanoid tree form sa harap niya, na nagpang-isi kay Kadiliman. Tingnan natin kung gaano karaming anyo ang mayroon ka. Masaya niyang sabi, nakalimutan na sa paligid niya, hindi niya alam kung kailan, ay lumitaw na ang mga kumikinang natuldok na parang apoy na lumulutang sa hangin. Nang tingnan niya muli, ang buong himpapawid sa paligid, dahil nasa loob sila ng isang pribadong espasyo na nilikha ng isang higanteng kuweba, ay nagliwanag na parang may nagsindi ng libo-libong kandila sa paligid niya. Hindi pala ito apoy, ito ay mga tuldok ng Ling Power na unti-unting nagtitipon, dahan-daang lumalaki ang sukat sa itaas mismo ng ulo ni Kadiliman. Nang mapagtanto niyang may panganib, lahat ng mga tuldok na iyon ay naging isang siksik na bola na bumagsak ng malakas sa kinatatayuan ni Kadiliman, nagpatalsik ng lupa at bato, na nagpadanas sa kanya ng sakit at napaungol ng mahaba. Hindi ito isang skill ni Yuziyu, simpleng tinipon lamang niya ang maraming Ling Power particles sa isang hiwalay na void space. Ngayon, kailangan lamang niyang buksan ang pinto ng espasyong iyon at ibagsak ang lahat ng Ling Power particles na naihanda na niya, sapat na para lumikha ng mga alon sa paligid ni Kadiliman at ilubog ang halimaw na ito. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ang mga maitim na berdeng galami ni Kadiliman ay mabilis na iwinasiwas pataas, sinusubukang takpan ang espasyo sa itaas ng kanyang ulo para maprotektahan ang pangunahing katawan mula sa pagkalubog sa Ling Power ni Yuziyu. Ngunit mayroon ng paghahanda si Yuziyu, determinado siyang hindi bigyan ng pagkakataong mabuhay si Kadiliman. Agad niyang ginamit ang isang bahagi ng maitim na sanga mula sa likuran niya at malakas itong inihampas sa kalaban sa harap. Ang target ay walang iba kundi ang namumulang mga mata, isang sorpresang kritikal na atake. Ngunit hindi inaasahan, noong una ay isang ugat lamang ang inihampas ni Yuziyu, pagkatapos ay bigla itong nag-transform sa mismong anyo ng 9 Great Tree Roots. Ang unang ugat ay nag-anyong ahas, nakangisi ang mga pangil at sumugod para kagatin ang ulo ni Kadiliman. Samantala, ang natitirang 8 ay naging mga matutulis na ugat na sumugod, itinutok ang kanilang mga dulo sa higanteng halimaw na unti-unting naitutulak paatras. Ang 9 na ugat ni Yuziyu, matapos mapalakas, ay sunod-sunod na tumama sa kinatatayuan ni Kadiliman. Sa teorya, anumang nilalang na maatik ng 9 Great Tree Roots ay hindi makakayanan at mapupunit ang lahat ng baluti at balat. Ngunit laban sa huling kalaban, mas maingat si Yuziyu kaysa dati. Ang mga baging ng Willow Tree ay biglang lumabas mula sa isang kilikili ng humanoid tree form. Mula roon ay lumitaw ang hindi mabilang na mga bola ng Ling Power na pinaghaluan ng iba't ibang uri ng elemento, ang skill na elemental branches na may kakayahang lumikha ng mga bola na naglalaman ng esensya ng metal, wood, water, fire, at earth.
Mukha itong makulay, ngunit sa totoo lang ay napakapanganib. Sabay-sabay niyang inihagis ang lahat ng mga elemental na bola na iyon sa maitim na katawan ni Kadiliman. Malinaw na nakita ni Yuziyo na nagtagumpay silang gumawa ng iba't ibang laki ng butas sa katawan ng kalaban. Ang mga galami ni Kadiliman ay walang magawang nagpagulong-gulong sa lupa habang ang katawan ng may-ari nito ay puno na ng mga sugat. Kung aatake, kailangang tapusin. Kinuyam ng mutated tree ang kamao, isang mahinang crack ang narinig. Ang lakas mula roon ay umapaw, sinisimula ng skill na thunder control. Ang langit sa labas ng larangan ng digmaan na ginawa ni Yuziyo gamit ang lupa ay umugang ng nakakatakot. Mula roon ay lumitaw ang hindi mabilang na kumikinang na mga guhit ng kidlat, naghihintay na bumagsak sa lupa na kanyang itinayo. Kahit mamatay si Kadiliman, hindi niya maiisip na ang bola ng lupang ito ay sadyang idinisenyo para mag-conduct ng kidlat. Nagtipon ang mga ito sa mismong tuktok ng bola ng lupa, naglalabas ng nakakasilaw na puting liwanag na nagpanganga sa halimaw sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang katawan ni Kadiliman, na punit-punit na at kaawa-awa, ay kinailangan ngayong tiisin ang malakas na agos ng thunder control na bumabagsak sa ulo niya. Mukha siyang isang baliw na nangingisay sa ilalim ng mataas na boltahe ng kidlat. Kahit gamitin pa niya ang kakayahan ng isang hari ng Australia, ang halimaw na ito ay walang kakayahang labanan ng kuryenteng sumasakop sa bawat selula ng kanyang katawan. Bumuka ang bibig nito at umungol sa sakit, pakiramdam niya'y sinusunog siya ng buhay. Ngunit hindi huminto si Yuziyo. Ang kanyang mga kasukasuan ay tumunog ng muli niyang palakasin ang kidlat. Dahil hindi pa ito tapos, dinagdagan pa niya ng lakas ang thunder control, pinalakas ng husto ang intensidad ng kidlat sa loob nito, nais gamitin mismo ang skill na ito para sunugin si Kadiliman hanggang maging maliliit na piraso, isang bagay na hindi nagawa ng lubusan ng mga elemental na bola at ng siyam na ugat. Hindi lamang ang anyo ng kanyang katawan ang maaaring magbago ng hindi inaasahan, ang ikalawang bugso ng kidlat na bumabagsak kay Kadiliman ay mayroon pang anyo ng isang higanting lilang ahas. Nakangisi ang bibig habang sumusugod sa magulong bagay sa ibaba. Sa nakabukang bibig nito ay may halong link power at thunder control, sa bawat pagbuka, isa pang kidlat na yayanig sa langit at lupa ang bumabagsak. Sakto sa pinakamatinding sandali ng labanan, ang mga lumang alaala ay biglang bumalik sa isipan ni Kadiliman. Hindi ito ang mga alaala ni Kadiliman tungkol sa mga araw na nangangaso siya ng mga tao, kundi ang anyo ng isang maliit na batang babae na may nakatirintas na buhok, nakasuot ng sinaunang damit, na naguguluhan habang sinasakop ng isang bagay na itim. Sa paligid ay maririnig ang malinaw na boses na naguguluhan, nakakadiri talaga. Bakit ba palagi kang ganyan kay Tim? Ayaw niyang maalala ang mga alaalang iyon, lalo na sa sandaling nasa bingit siya ng kamatayan. Mabilis niyang iwinaksi ang imahe ng batang babae mula sa kanyang isipan, sinisisi ang sarili kung bakit niya ito naisip sa ganitong oras. Isang segundo lamang ng pagkawala sa sarili na iyon ay agad na nasamantala ni Yuziyo. Lalong tinipon niya ang lakas at umungol sa kalaban sa harap, bumalik ka sa pinanggalingan mo, Kadiliman. Ngunit hindi ito sumuko, umungol din pabalik kay Yuziyo, ito ang mundong dapat kong pagharian. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanya, na nagpataka kay Yuziyo. Hahakbang na sana ang kanyang humanoid tree form para tapusin ang kalaban nang makita niyang may mga higanteng itim na haligi na bumabagsak sa lupa sa ilalim ng kanyang paa, na nagpayanig dito ng malakas. Si Kadiliman pala iyon sa itaas, nakabuka ang bibig at umuungol ng mahaba, na parang nagtitipon ng lakas para sa sarili. Ang mga galami sa ibaba ay hindi na magamit. Hindi alam kung saan niya kinuha ang sunod-sunod na mga itim na anino na kahugis ng mga ugat ni Yuziyo, na kaya rin pumulupot para protektahan ang labas ng kanyang katawan. Mula roon ay mabilis itong tumusok pasulong, sinira na rin ang mga malalaki at maliliit na butas sa elemental na globo ng lupa na unang ginawa ni Yuziyo. Ito ang unang beses na nagamit ni Kadiliman ang kanyang katawan para sirain ang kulungan na ginawa ni Yuziyo para lamang sa kanya. Gayunpaman, sa puntong ito, nakita ng humihingal si Kadiliman sa gitna ng makapal na usok. Malinaw na hindi maganda ang kanyang kalagayan ngayon. Ang orihinal na malaking anyo ng hari ng Australia ay nabawasan na ng husto sa magkabilang gilid, lumiliit hanggang sa halos 3 galami na lamang ang makita, kasama ang mga mata at bibig na medyo naapektuhan. Nakatayo sa usok, nakita ni Yuziyo na epektibo pala ang mga skill na ginamit niya. Talagang nasugatan na siya. Ang ganitong paghingal at pagkaubos ng katawan ay hindi maaaring pekain.
Alam din ito mismo ni Kadiliman, ngunit ang pasukuin siya ay malayo pa ring mangyari. Ang mga matatanda ay talagang mabilis, matuto, umangkop, bigla niyang narinig ang sariling boses na nanunuya bilang sagot kay Yuziyo. Kung itinuturing kitang kalaban, hindi pwedeng hindi ako lumakas. Sa totoo lang, mula nang marinig niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Kadiliman sa mundong ito, palaging itinutulak ni Yuziyo ang sarili na sumulong, lumakas, at magkaroon ng mas maraming tauhan kaysa dati. Ang mga kamakailang panahon niya ay laging puno ng pagsasanay sa grupo ng mga mutated beast, pati na rin ang pag-iipon ng evolution points para patuloy na i-upgrade ang sarili, upang may kumpiyansang harapin si Kadiliman. Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay hindi na kailangang sabihin ni Yuziyo sa halimaw na ito. Narinig sa boses ni Kadiliman na paus at kakaibang kalmado, bilang gantimpala sa iyo, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Tahimik na nakinig si Yuziyo dahil napakaraming bagay tungkol kay Kadiliman na hindi niya alam at hindi niya inaasahan. Ang sumunod na salita mula sa bibig ni Kadiliman ay isang anunsyo, mayroon din akong evolution points. Biglang nagdilim ang paningin ni Yuziyo. Malinaw niyang narinig ang bawat salita ng halimaw sa kanyang tainga, ngunit sa sobrang pagkabigla ay natigilan siya, hindi malaman kung paano ipoproseso ang impormasyong ito. Akala niya ay pagtanggi ang pagkamangha ni Yuziyo, kaya't agad na ipinakita ni Kadiliman ang system interface sa harap niya para makita. Ang itsura ng system na ito ay halos kapareho ng kay Yuziyo, ngunit magkaiba ang kulay. Mas madilim ito, ang dalawang puting salitang, system, ay kitang-kita sa itim na panel, kaiba sa gintong letra sa berdeng panel ni Yuziyo na puno ng buhay. Sumulyap ang halimaw sa system interface, pagkatapos ay sumulyap sa kalaban. Bamulong ito, siguradong nakikita mo ito, hindi ba? Ang system interface ko. Pagkatapos ay ipinihit niya ang system interface na nagpapakita ng mga salita para makita ni Yuziyo. Gusto mo bang gumastos ng 10,000 evolution points para bilhin ang kakayahang regeneration? Ngumisi ang bibig na iyon. Ang isang salitang, oo, ay tumunog na parang isang nakakakilabot na salita mula sa impyerno. Walang magawa si Yuziyo kundi mapatingin ng may pagkabigla, ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang mga tisyo ng katawan ni Kadiliman ay tumunog habang mabilis na nag-regenerate at matagumpay na nagdugtong-dugtong. Sa isang iglap, ang anyo ng halimaw sa harap niya ay ganap na nagbago. Sa halip na ang gumagalaw at puno ng katangian ng hari ng Australia, ngayon ay mayroon na rin itong anyo na parang isang maitim na humanoid beast, na may mga mata na dumadaloy mula sa ulo pababa sa dibdib at tiyan. Binigyan pa siya ng dark system ng dalawang napakatalas na braso para may kumpiyansang haminin si Yuziyo sa susunod na laban. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis maubusan ng Ling Power. At lubos siyang may kumpiyansa dahil ang natitirang evolution points ni Kadiliman ay umaabot sa 130 milyon. Sa anumang anggulo tingnan, si Kadiliman ay parang sino-face na may 8 katangian, ang mga kumikinang na tuldok sa kanyang mukha, na noong unay inakalang mga mata, ay mga umbok pala na naglalaman ng Ling Power, na may kakayahang tumitig ng diretso sa mukha ni Yuziyo na haharap sa anyong ito. Maaari lamang gamitin ni Yuziyo ang kanyang humanoid tree form, na para bang nagkasundo silang dalawa nang hindi nag-uusap na ito ang pinaka-epektibo at pinakamalakas na anyo. Si Kadiliman ngayon, matapos maibalik ang kanyang anyo pagkatapos gumastos ng 10,000 evolution points, ay may kumpiyansang nagsabi kay Yuziyo, ako ay isinilang mula sa mundong ito. Mas karapat-dapat akong umiral kaysa kaninuman. Ito ang mga uri ng pahayag na kinaiinisan ni Yuziyo. Ang kamay na gawa sa maitim na sanga ay humigpit ng husto na tumalsik ang dugo. Umungol ang mutated tree gamit ang bibig ng kanyang anyong hayop, nakakainis. Mula rito, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na puwersa sa mundong ito. Si Yuziyo na mismo, hindi na isang clone, sa anyong hinabi mula sa mga ugat ng puno. Ang kanyang mga luntiang baging ay lumilipad sa tuktok ng kanyang ulo, na parang buhok na kasabay ng paglipad ng mga dahon sa kanyang likuran. Kung gaano kabangis si Yuziyo, ganoon naman kadilim si Kadiliman. Ang Ling Power ay nagniningning sa mga pulang tuldok na dumadaloy mula sa dibdib hanggang tiyan nito, habang ang mga maitim na berdeng galame ay lumulutang din sa hangin, na parang isang puwersang kalaban ni Yuziyo.
Ayaw ni Yuziyo ng mabagal na usad, mabilis siyang sumugod kay kadiliman, na may mukhang nagbago na mula nang malaman niyang ang kalaban ay mayroon ding evolution points. Nagpasya siyang tapusin ang laban ng mabilis. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa katawan ni kadiliman, na para bang siya ay isang kupas na negatibong bersyon. Dahil dito, nakita ni Yuziyo ang bawat daloy ng Ling Power sa loob ng katawan ng kalaban. Mabilis na naisip niya, kailangan ko siyang mapatay agad. Kung hindi, baka kung ano pang mangyari. Ginamit niya agad ang isang pamilyar na skill ngunit may nakakatakot na lakas. Sumigaw ang mutated 3, 9 Great Tree Roots. Umungol ito mula sa likuran at direktang sumugod pasulong, layuning palakasin ang atake para batasin ang balat ni kadiliman. Ngunit bigla na lang, bago pa man niya mailabas ang 9 Great Tree Roots, isang bagay na kulay berde ang dumaan sa napakabilis na paraan, dumaplis sa isang sulok ng mukha ng mutated tree. Muntik nang maputol ang isang lunti ang baging sa ulo niya. Sumulyap siya kay kadiliman ng may pagtataka. Napagtanto ni Yuziyo na ang tumpak ng ataking iyon ay sobrang kahanga-hanga, binutas nito ang kanyang panganang napakabilis. Ang pinaka-importante, ang paraan ng pag-atake ay sobrang pamilyar. Bumulong siya, hindi maaari. Nang tingnan niya muli ang bagay na tumama sa kanya, kahit mamatay si Yuziyo, makikilala niyang iyon ay isang baging, hindi isang galame. Ang ginamit ni kadiliman para tamaan ang mukha niya ay talagang isang lunti ang baging. 5 taon na ang nakalipas, mula nang unang lumitaw siya sa mundong ito, in-upgrade ni Yuziyo ito mula sa isang maliit na usbong patungo sa isang multifunctional na baging. Kahit mamatay siya, makikilala niya ito, kaya lalo siyang nagtaka. Nang mapansin ang pagkabigla ni Yuziyo, nagsalita ng nanunuya si kadiliman mula sa kabilang panig, nagulat ka ba? Ha, mula sa kabilang panig, nanliit ang mga mata ng kalaban, Yuziyo, at ngumiti. Nakakagulat nga naman. Malinaw na pinahinto mo ang oras, pero bakit nakakagalaw pa rin ako, ha? Noon lamang napagtanto ni Yuziyo na mula nang pahintuin niya ang oras ng ilang segundo para gamitin ang 9 Great Tree Roots, ang paraan ng kanyang pag-atake ay nahulaan na ni kadiliman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang ang kakayahan niyang kontrolin ang oras ang nasira, kundi malaya pang nakakagalaw si kadiliman dahil pinahihintulutan ito ng kanyang system interface. Malinaw na nakasulat doon ang ilang salita, bilhin ang skill na nullification. Gastos, 500,000 evolution points. Sumulyap ang mga puting mata sa loob ng pulang iris ni kadiliman ng may ngiti, tila itinuturo ang mga salitang nagsasabing matagumpay niya itong nabili. Mayabang na sinabi, ganito dapat gamitin ang mga skill. 9 Great Tree Roots. Sa direksyon ng kamay ni kadiliman, ang lahat ng galame ni dalawang sungay ay naging 9 na lunti ang baging na may kakayahang hindi naiiba sa mga ugat ni Yuziyo. Mabilis itong sumugod kay Yuziyo para atakihin siya, na may mga dulo na pinalakas ng husto. Ang pinakamasakit para sa mutated tree ngayon ay ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tinatagos ng mga baging ng sunod-sunod, na may napakatalas na mga hiwa na dumadaan ng eksakto sa ilalim ng kilikili, malapit sa leeg, at sa hita niya, sa bilis na hindi niya kayang iwasan. Nakatayo si Yuziyo sa liwanag, nakikitang natatanggal ang kanyang braso na parang tuyong kahoy. Ang tunog ng pagkaputol ay malutong na narinig, at ang puso niya ay kinabahan sa bawat malakas na tunog. Peste! Lahat ng mga skill na labis niyang ipinagmamalaki ay madali na lang ngayong nabibili ng kalaban para gamitin laban sa kanya. Gayunpaman, kung susuko lang siya, hindi sana aabot si Yuziyo sa ganitong antas. Ang lupa sa tabi ni kadiliman ay tumunog, at isang liwanag mula sa ilalim ang sumikat na parang maliit na araw. Tumingin si kadiliman sa sulok na iyon ng may pagtataka, pinahinto agad ang kanyang pagkilos gamit ang mahahaba at matutulis na kuko. Isang segundo lamang ng pag-aatubili na iyon ay sapat na para malak ang buong katawan ni kadiliman sa sakop ng haligi ng Ling Power na pinakawala ni Yuziyo mula sa ibaba, na nais siyang sunugin hanggang maging abo. Nakatingin kay kadiliman na nakadipa at nagpipigil sa loob ng agos ng lakas, itinaas ni Yuziyo ang kanyang kamay na gawa sa sanga na may kulay para dagdagan pa ng Ling Power,
Determinado siyang hindi bigyan ng kalaban ng kahit isang segundo para makahinga. Malinaw na epektibo ang skill na iyon, ang katawan ni Kadiliman ay nabutas sa ilang lugar, punit-punit, at ilang bahagi ang tumalsik sa hangin. Tinitigan nito si Yoziyo at nagkomento na parang isang nakatatanda na nakakita ng isang bata na nagawa ang isang bagay na alam niya. Natutunan mo na rin pala ang skill ng light attribute. Ngayon, bukod sa light element, marahil ay hawak mo na ang lahat ng mga attribute skill, ano? Kung alam na ni Kadiliman, wala nang dahilan para itago pa ni Yoziyo. Ngumisi siya gamit ang kanyang malalim na boses bilang sagot, sayang naman, ang water element pa lang ang wala ako. Tungkol naman sa dark element hihintayin kong mapatay ka, natural na makukuha ko na rin iyon. Parang isang pangarap lang. Sino ba naman ang makakarinig na gustong patayin siya ng kalaban at gagawin itong parang isang biro? Kung mayroon man, ito ay dahil minamaliit ni Kadiliman si Yoziyo. Tumango-tango ito. Ang galing talagang magmay-ari ng mga skill, ano? Ako, makakabili lang ako sa pamamagitan ng paggastos ng evolution points, at ito ay isang beses lang na pagbili. Bago pa man siya pagtawanan ng mutated tree dahil hindi niya ito magagamit ng paulit-ulit, idinugtong agad ni Kadiliman, pero hanggat ito ay umiiral sa mundong ito, kahit na ito ay likas na talento o isang skill, mabibili ko ito at magagamit sa pamamagitan ng evolution points. Biglang napunta sa usapang ito, nainis si Kadiliman. Masama ang tingin niya kay Yoziyo at nagtanong, marahil wala kang pakiramdam tungkol dito, ano? Hindi pala tungkol sa paggamit ng skill ng isang beses lang ang tinutukoy ni Kadiliman, kundi ibang issue. Sa isang iglap, pagtingala ng willow tree, nakita niyang hindi mabilang na mga system interface ni Kadiliman ang lumitaw, pinalilibutan siya sa gitna, na parang 12-12 ng mga screen na nakadisplay sa isang appliance store. Mula sa ilang dosina, dumami ito hanggang sa naging daan-daan, bumuo ng isang pader na gawa sa mga system interface. Wala ni isang salita ang nakasulat doon, ngunit dahil sa pamilyar na kulay ng background, alam nilang pareho na ito ay totoong system. Hindi ito magagawa ni Yoziyo, malinaw na ito ay gawa ni Kadiliman. Tumingala rin ito, Kadiliman, sa paligid habang ang malakas na tunog ng mga system interface ay lalong dumarami. Sa tingin mo ba kung bakit ko ipinapadala si Yushang sa iba't ibang lugar para pumatay ng tao? Handa na siyang ilabas ang kanyang mga baraha, mga bagay na dapat sana'y sinasabi lamang sa mga handa na niyang papuntahin sa langit. Sa mga lugar kung saan may mga nilalang na naglalaban, magkakaroon ng kamatayan. Tinitigan niya ang nakatutok na mukha ni Yoziyo, at bamulong, ang mga nilalang na namamatay ay automatikong nagiging evolution points ko. Alam na ito ni Yoziyo, ngunit sa totoo lang, naitanong na niya noon kung bakit hindi pinatay ni Kadiliman ang lahat ng mutated beast sa Australia para makalakam ng evolution points at gawin ang lahat ng mag-isa. Bakit kailangan pa niya ng hukbo kung kaya naman niyang patayin ang lahat ng mag-isa? Sa labas, habang nag-uusap ang dalawang big boss, nagpapalitan ng impormasyon, kahit hindi maganda, ang mga mutated beast ng dalawang panig ay patuloy pa ring naglalaban ng matindi. Ang malaki ay lumalaban sa malaki, ang pinuno ay lumalaban sa pinakamalakas sa kabilang panig. Lahat ay handang isakripisyo ang kanilang buhay. Sa sandaling ito, unti-unting napagtanto ni Yoziyo na gusto lamang ni Kadiliman na maging libre. Sa digmaang ito, kahit saang panig pa ang mutated beast, kahit gaano pa sila kalakas lumaban para mabuhay, kapag namatay sila, magiging evolution points pa rin sila ni Kadiliman. Masasabing, ang evolution points ko ay walang hanggan. Kaya naman, mula pa sa simula, alam na ni Kadiliman na ang kahihinatnan ay laging papabor sa kanya. Ang buhay ng kalaban o ng sariling tauhan ay hindi bagay na kailangan niyang pag-aksayahan ng pansin. Kung paano man maganap ang labanan sa labas, ayos lang. Sa paglipas ng panahon, ang evolution points ni Kadiliman ay tataas lamang at hindi mababawasan. Sa kasalukuyan, ang panlabas na anyo niya ay nagbago na dahil sa pagbili ng lava body, na nagkakahalaga ng 300,000 evolution points. Bukod sa pagbabago ng anyo, nagagamit din ni Kadiliman ang lava sa kanyang katawan para magpakawala ng mga mainit at siksik na bola patungo sa mutated tree.
Alam na alam niyang bukod sa mga skill ni Yuziyo na madali niyang mabibili, pinakakinatatakutan ng mga halaman ang apoy at init. Ano pa, hindi umiwas si Yuziyo, pinatigas ang katawan gamit ang crystallization para palakasin ang ibabaw nito. Diretsahang sinalo niya ang agos ng napakataas na temperatura na tumama sa kanya. Isang malakas na boom ang narinig ng ang anim na bola ng lava ay direktang tumama sa pinatigas na bahagi ng willow tree. Itim na usok ang kumalat, tinakpan ang buong langit. Lumabas mula roon ang ulo na hindi naiiba sa isang halimaw na nakanganga. Agad na bumaba ang temperatura sa paligid ng willow tree nang i-activate ang water descent century. Sumugod ito bilang malalaking baha na nais lunurin ang buong espasyo. Sa ungol ni Yuziyo, agad na nalunod ang lava hanggang sa umurong ito, tila natatalo sa temperatura. Saan man tumama ang tubig ng willow tree, puting usok ang lumalabas habang nag-e-evaporate ito. Ang sumalubong sa skill na water descent century ay ang hindi nakikitang bibig ni Kadiliman, na gumamit ng sound power para hindi na kailangan ng direktang contact ngunit magagawa pa ring armas ang espasyo sa paligid. Mabilis siyang nagpakawala ng malalaking sonic waves, winasak ang water descent century ni Yuziyo sa iba't ibang piraso ng asul na kulay. Narinig ni Yuziyo ang tunog ng pagkasira na parang salamin na tinamaan ng bato. Ang plano niyang mabilis na tapusin ang laban ay hindi naging ayon sa inaasahan. Gumastos na parang isang tunay na bigatin, kakagastos lang ni Kadiliman ng 30,000 points para bumili ng isa pang skill. Laking gulat ni Yuziyo, ito pala ay ang gravity control ni second brother ni Yumo mula sa Misty, Great Mountain. Hindi pa kailanman naharap ni Yuziyo ang skill na ito. Agad niyang naramdaman na ang buong bigat ng kanyang katawan ay parang hinihila pababa ng putik. Ang buong katawan niya ay yumuko na parang isang siksik na masa, sinusubukang labanan ito gamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Sana pala sinabi ko kay Niyumo na sanayin ako nito noon. Ngayon, ang magagawa lamang ni Yuziyo ay ibuka ang bibig at umungol para subukang lumaban. Habang hindi pa tapos doon, sa kabilang panig, itinuro ni Kadiliman ang kamay sa langit, gumastos ng 50,000 points para mag-summon ng mga umiikot na tubig sa hangin. Narinig ang mga tunog ng agos ng tubig, at isang buong haligi ng alon ang bumagsak sa kanya, na pinamumunuan niya. Peste! Akala mo'y tubig, ngunit ito pala ay thunder control na may halong water-type ling power, lumilikha ng napakalaking presyon kasama ng kidlat na bumabagsak sa ulo ni Yuziyo. Natikman niya ang sarili niyang skill. Naramdaman niyang natutuklap ang bawat layer ng kanyang balat nang mabanggaan ng skill mula sa kalaban. Si Kadiliman, na may katawang puno ng lava, ay naglalabas ng umaapaw na lakas para umatake gamit ang mga gal-ami na gumagalaw sa makapal na usok na nalikha dahil sa pagbangga sa willow tree. Ngunit hindi inaasahan, hindi niya narinig na umaray si Yuziyo dahil wala itong epekto sa kanya. Ang buong katawan niya ay tumigas na dahil sa crystallization, bawat selula ay naging sobrang tigas para labanan ang skill na thunder control. Medyo nagulat, ngunit may oras pa rin si Kadiliman para makipag-usap. Alam mo ba kung bakit ko hinahayaang labanan ka ng sangkatauhan? Gusto rin niyang malaman. Kalmadong nagtanong pabalik si Yuziyo, bakit? Mayroon siyang ilang teorya, ngunit hinayaan na lamang niyang si Kadiliman ang magpaliwanag. Handa itong ibunyag dahil kinasusuklaman ko ang bawat isang tao. Gusto kong paglaruan ang lahat, makita silang nahuhulog sa kailaliman. Isang tao lang? Isang tao lang ba ang sapat na dahilan para wasakin niya ang lahat? Hindi napigilan ni Yuziyo ang pagtataka habang nakatitig kay Kadiliman. Narinig niya itong umupo at kalmadong nagtanong sa mutated tree, naranasan mo na ba ang mawala ng pag-asa, Tuyet Vong? Kung hindi pa, bibigyan kita ng isa. Ang bigay na tinutukoy niya ay ang maranasan ito sa pamamagitan ng Dark System, hindi ba? Ang pagtatapos ng panahong Cretaceous ay mga 65 milyong taon na ang nakalilipas, kung kailan nabubuhay pa ang mga dinosoro at ang planetang ito ay pangunahing pinamumunuan nila, wala nang iba pa. Isang magandang araw, ang mga dinosaurong kumakain ng halaman ay masayang kasama ang kanilang mga anak nang biglang nagliwanag ang kalangitan mula sa itaas.
Narinig nila ang mga humahagibis na tunog ng 12-dosenang bulalakaw na bumabagsak sa atmosfera at malakas na lumapag sa ibaba, nagpaangat at nagpakalat ng malalaking tipak ng lupa at bato. Ang mga kaawa-awang dinosoro ay nakatayo lamang doon, nakatulala habang pinapanood ang sunod-sunod na pagbagsak ng bulalakaw sa kontinenteng kinatatayuan nila. Unti-unti nilang nakita ang paglalaho ng kanilang buhay sa harap mismo ng kanilang mga mata, nang walang anumang paraan para labanan ito. Isa sa pinakamalalaking bulalakaw ay bumagsak ng malakas sa isang bundok na may kakaibang hugis kumpara sa iba. Makikita ang kaibuturan nito na may matingkad na pulang liwanag, parang isang nagbabagang uling na matagal nang pinainit. Ang buong kontinente ay nalubog sa dagat ng apoy kasama ang pagkawasak ng biglang bumagsak ang mga bulalakaw mula sa kalawakan. Sa gitna ng mga bulalakaw na may sapat na lakas upang sirain ang buhay at baguhin ang planetang ito, isang napakaliit na bato, na hindi kayang makasakit kahit kanino, ang bumagsak sa lupa at nanatiling tahimik sa gitna ng makapal na alikabok at usok, na parang walang pakialam sa kaguluhang nangyayari sa paligid. Nanatili itong tahimik hanggang sa isang itim na usok ang dahan-daang lumabas mula sa ibabaw ng batong iyon. Ito ay itim na parang tinta ng pusit mula sa kalaliman ng dagat, lumulutang na may sira-sirang anyo. Nang magsama-sama ang itim na usok, malinaw na nakita ang anyo ng isang mata na mapagmahal na nakatingin sa bato. Mula roon ay umalingaw-ngaw ang isang paos at putol-putol na boses, "Kailangan mong mabuhay, anak ko." Ang bato ay parang walang buhay at pakiramdam, hindi alam ang bulong sa tabi nito, at hindi rin alam kung saan ito lumapag. Ngunit wala nang magagawa, ito na ang pinakamabuting magagawa ng itim na usok para sa kanyang anak. Unti-unti itong hamina at naglaho sa hangin, nag-iwan lamang ng huling mga salita sa planetang ito, "Tiyak na makakahanap ka ng masisilungan." Hindi malaman kung gaano katagal na panahon ang lumipas. Ang bato ay nanatiling nakatayo sa gitna ng dagat ng apoy, sa ilalim ng maaliwalas na langit, at naligo sa malamig na ulan ng 10 milyong taon na ang nakalipas. Matapos danasin ng ulan at araw, nabalot naman ito ng makakapal na nyebe, ngunit hindi pa rin gumagalaw kahit kaunti. Nanatili ang bato doon taon-taon, hanggang sa dumating ang tagsibol, naging isang pangkaraniwang bagay na nakiisa sa kalikasan sa paligid. Hindi ito nag-abalang gumalaw, hinayaan lamang ang ekosistema sa paligid nito na magbago sa paglipas ng mga panahon ng walang pakialam. Kahit na natakpan ito ng lumot o napuluputan ng mga baging, o kahit isang sinaunang puno ang tumubo mismo sa lugar kung saan ito lumapag, ang maitim na bagay na iyon ay hindi kailanman gumalaw o naglabas ng anumang hininga na may kinalaman sa buhay na nilalang. Ngunit isang araw, nakaraniwan tulad ng ibang mga araw, sa gitna ng ibabaw ng bato ay umalingaw-ngaw ang isang tunog ng pagbitak. Mula roon, bumitak ang ibabaw at nalaglag ang maliliit na piraso ng bato. Kung may makakakita nito ng malapitan, malalaman nila na ang panlabas na lupa at bato ay isang balat lamang na nagsisilbing tago. Ang ipinadala sa daigdig na ito ay isang bolang itim na may iisang asul na mata na may puting balintataw, na dahan-daang nagbukas upang pagmasdan ang mundo sa labas. Sa sandaling ito, si Haetong ay tunay na nagising sa daigdig. Lumundag siya palabas mula sa lungga na gawa sa mga ugat ng puno upang tuklasin ang mundo sa paligid. Bigla, hindi pa siya nakakalayo nang mabangga niya ang maliliit na paa ng isang bata, na naging dahilan upang siya'y mapahinto. Ang batang iyon ay nakasuot ng pulang tradisyonal na damit at nakatali ang buhok sa dalawang magandang buns. Pinulot siya nito, tuwang-tuwa at nasa sabik, at nagtanong, "Anong uri ng hayop ito? Bakit ang itim-itim mo?" Hindi rin alam ni Haetong kung sino ang taong ito, at noong panahong iyon, hindi rin niya alam kung anong uri ng nilalang ang batang ito. Itinaas lamang niya ang kanyang mapusyaw na asul na mata at tinitigan ito. Ang bata naman ay tuwang-tuwa na parang nakapulot ng isang bagong laruan. Nakangiti itong nagtanong kay Haetong, "Pwede ba kitang alagaan? Mula ngayon, tatawagin kitang Xiao Heizaiha." Isang napaka-cute na pangalan, parang pangalan ng isang maliit na tuta, ang ibinigay kay Haetong sa kanyang murang edad. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pumayag na maging alaga, o mas tamang sabihin, isang kasama, ng batang babaeng ito na nakapula, si Lingling. Mula noon, tuwing siya, si Lingling, ay naglalakad-lakad sa gubat, namimitas ng bulaklak, at nanghuhuli ng paru-paro, si Haetong ay laging tulala na sumusunod. Sa simula, hindi niya alam kung bakit niya sinusundan ang batang ito, ngunit dahil sa kanya, mas naunawaan ni Haetong ang buhay sa labas.
Tumawid sila sa makakapal na gubat na puno ng bulaklak at damo, at bumaba rin siya sa kalapit na ilog kasama ang batang iyon, sinusubukang makahuli ng isda para sa hapunan. Nakikita ang kaawa-awang pagiging malamayan nito, sa huli ay si Haetong na ang kumilos. Ginamit lamang niya ang kanyang kanang braso, hinampes ang isdang tumatalon mula sa tubig, at matagumpay na nagdulot ng kasiyahan sa batang nakapula. Sa unang pagkakataon, nalaman niya kung ano ang pakiramdam na mapuri ng iba. Ginamit niya ang kabilang braso para kamutin ang bahagi ng kanyang ulo na walang buhok, hindi mapigilan ang pagkahiya. Dahil pinuri na siya, nagpasalamat din siya sa pamamagitan ng paghuli pa ng ilang isda at pag-iihaw nito. Ang hapunan sa ilalim ng kalangitan ay talagang sapat. Ang batang iyon lamang ay nakakain ng 3 inihaw na isda ng sabay-sabay. Bawat isa ay sapat na ang laki para mabusog ang tiyan ng isang matanda. Nang makitang masarap kumain ang bata, na-curious din si Haetong at kumuha ng isang inihaw na isda para tikman. Ngunit, wala siyang naramdamang anumang masarap na lasa mula sa isda, para bang kumakagat siya sa isang bagay na madumi o nakakadiri. Mabilis niya itong idinure sa isang tabi. Nakakapangilabot ang pakiramdam. Mula noon, hindi na kumain si Haetong ng anumang pagkain na tulad ng sa mga tao. Lumipas ang tagsibol, dumating ang tag-araw, at pagkatapos ay ang malamig na taglamig. Itong batang may buhok na nakaban, si Lingling, hindi malaman kung bakit, ay ginagalit ang isang oso ng nyebe, na naging dahilan upang habulin siya nito mula sa gilid ng gubat hanggang sa kaloob-looban. Nang akala niya ay mamamatay na siya, si Haetong ay muling kumilos at matagumpay itong napatay upang iligtas ang buhay ng bata. Kaya't ang mga araw ng mapayapa at masayang kabataan ng bata ay lumipas kasama si Haetong. Noong panahong iyon, si Haetong ay hindi pa ang madilim, siya ay si Xiao Heizai lamang, na mausisang sumusunod sa bata upang pagmasdan ang buhay. Dahil alam niyang laging may tagapagtanggol sa kanyang likuran, ang bata ay naging makulit mula sa isang lugar patungo sa iba, nang iinis ng mga hayop at pagkatapos ay namimitas ng prutas. Namuhay siya ng walang alalahanin, angkop sa kanyang murang edad, kasama si Haetong sa loob ng 1 buong taon. Karamihan sa mga bata sa edad na ito ay tiyak na hindi pa nararanasan ang pakiramdam ng paglipad, ngunit alam ito ng batang ito dahil mayroon siyang kaibigan na si Haetong. Gamit ang isang braso, binuhat ni Haetong ang maliit niyang katawan, itinaas sa kalangitan upang ipakita sa kanya kung gaano kaganda ang mundo sa ibaba. Kapag araw, pagkatapos maglaro, at kapag gabi na may pagkain, pagsapit ng hating gabi, silang dalawa ay magkasamang natutulog sa ilalim ng isang malaking dahon. Noong panahong iyon, si Lingling ay hindi gaanong mas malaki kaysa kay Haetong. Mahigpit niyang niyayakap ang kanyang Xiao Heizai habang natutulog ng mahimbing. Kapag ang bata ay nahulog na sa mahimbing na pagtulog, si Haetong ay nananatiling nakatingin gamit ang kanyang mata sa maliit at inosenteng mukha nito. Maging siya ay nararamdaman sa paghinga ni Lingling ang isang kapayapaan na kanyang tinatamasa mula pa noong unang araw na makita niya ang bata. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mata sa tabi ni Lingling, unti-unti ring nahuhulog sa pagtulog. Ganito silang namuhay ng magkasama hanggang sa makalipas ang 2 taon. Ang maliit na si Lingling noon ay lumaki na at naging isang dalagita. Napanatili pa rin niya ang simpleng estilo ng pagsusuot ng pulang damit kasama ang 2 buns sa buhok. Nakatayo siya sa isang nakaumbok na bato, nakatingin sa malayo kasama si Haetong, tulad ng dati. Ang kaibahan lamang, ang kanyang mga mata ngayon ay naglalaman ng mas maraming pag-aalala. 2 taon na ang lumipas, ngunit hindi ka nagbago kahit kaunti, Xiao Heizai. Noong sandaling iyon, si Haetong ay labis na nalito. Malinaw niyang nakikita na ang mga tao ay nagkakaroon ng pag-unlad sa parehong katalinuhan at anyo. Siya lamang, na nasa tabi ni Lingling, ang hindi nagbabago kahit kaunti. Nahihiyang tumalikod, humingi siya ng paumanhin, nautal na sinabing, hindi ko alam. Ngunit hindi na nagtanong pa ang dalagita at sinabing, mabuti na rin yan. Xiaohei, lagi ka pa rin ganyan, laging nagpapaalala sa akin noong una tayong magkita. Pagkatapos, sa isang malungkot na tono, nagsimulang magkwento si Lingling, ang ating nayon ay kailangang magpadala ng 2 dalaga sa palasyo bawat taon. Hindi lamang mababa ang katayuan at hindi makataas ng ulo, kundi mayroon ding hindi mabilang na maliliit na gawain na hindi natatapos. Nakatingin sa malayo, nagkukwento si Lingling kay Xiao Heizai nang hindi tumitingin sa kanya, dahil ang boses niya. Ngayon ay nanginginig, ibang-iba. Takot na takot ako sa ganoong buhay. Ayokong pumunta. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na supot na mahigpit na nakatali.
Ikinwento niya, sa loob ng 2 taon, lihim akong nakaipon ng kaunting piraso ng pilak. Balak kong suhulan ng eunuko sa palasyo, umaasang paliligtasin niya ako. Kung hindi ako kailangang pumunta sa palasyo, maaari tayong magkita araw-araw. Noong mga sandaling iyon, hindi alam ni Xiao Heizai na ito na ang mga huling salita na sasabihin ni Lingling sa kanya. Naramdaman lamang niya na ang buhay na ito ay napakasaya. Ang 2 taon na magkasama sila ay napakaganda. Kung magkakaroon pa ng 20 taon na ganito, tiyak na napakasaya niya. Kinabukasan, nakatago pa rin si Heitong sa butas ng puno kung saan siya unang ipinanganak. Iginala niya ang kanyang mata sa paligid, nag-iisip kung kumusta na kaya ang kalagayan ni Lingling doon. Nag-aalala siya ng labis ngunit hindi siya makalabas, maaari lamang siyang maghintay sa bata. Maaga pa lang, pumunta na si Lingling sa lugar sa nayon kung saan iniaalay ang mga dalaga sa maharlikang pamilya. Yumuko siya ng husto, iniaalay ang maliit niyang supot sa eunuko na binabantayan ng 2 sundalo. Inilagay niya ang lahat ng kanyang tiwala at pag-asa para sa hinaharap sa maliit na itim na supot na inialay sa eunuko. Nakita ni Lingling ang mukha ng lalaki na tila nasiyahan ng may mag-alay ng suhol sa kanya. Tumawa ito ng malalim, "Oh, mukhang marunong ka naman pala." Tinanggap nito ang supot ng pilak na suhol sa harap ng maraming tao, walang bakas ng hiya. Ngunit, pagkatapos makita ng matandang eunuko ang ilang piraso ng pilak sa loob, itinapon niya ito diretso sa mukha ni Lingling nang walang awa. Nasaktan ng dalagita at kailangang umiwas agad. Bago pa siya makapagpaliwanag, sinalubong na siya ng galit ng eunuko, na nagmumura, "Ako ba'y ganyang klase ng taong walang kahihiyan? Sa kakarampot na baryang ito ay susuhulan mo ako?" Bamulong ang matanda, akala ko pa naman isang buong supot ng pilak. Hindi pala ganito lang karami, nakakainis talaga. Nang makita ang mukha ng bata na puno ng luha, lalo pang nainis ang eunuko at mas marami pang masasakit na salita ang sinabi, "Ang isang tulad mo sa palasyo ay tiyak na sisira lamang sa kapaligiran." Unti-unting napagtanto ni Lingling kung ano ang gustong gawin ng matandang yunukong ito. Sa sobrang takot, nautal siya at gustong magmakaawa, ngunit mabilis nang nagpa siya ang lalaki, "Pupugutan kita dito mismo bilang halimbawa sa iba." Nang makitang hinugot ng sundalo sa tabi ang espada mula sa tagiliran nito, agad na tumalikod si Lingling at tumakbo palayo. Ayaw niyang mamatay. Ngunit paano makakatakas ang lakas ng isang dalagita laban sa mga sundalo? Ang kanyang sigaw ng tulong ay tila lumagpas pa sa hangganan ng maliit nilang nayon at umalingaw patungo sa malalim na gubat, kung saan madalas ginugol ni Lingling ang kanyang oras sa nakalipas na 2 taon. Hindi siya nakarating doon para tawagin si Xiao Heizai. Nang hamampas pababa ang sundalo ng isang tiyak na hiwa, at ang maliit na katawan ay bumagsak, si Heitong, na nasa kaibuturan ng gubat, ay biglang nagmulat ng kanyang mata, na para bang personal niyang nasaksihan ang eksena kung saan bumagsak ang kanyang matalik na kaibigan. Si Lingling ay isang mahinang dalaga, tinamaan ng gayong hiwa mula sa kamay ng sundalo, imposible nang makatakas. Sa isang iglap, nakahandusay na siya sa lupa, may mahaba at malalim na sugat sa katawan. Ang dugo ay dahan-daang damaloy, kasabay na inaagaw ang buhay ng batang dalaga, unti-unting nagpapadilim sa kanyang paningin. Walang pakialam ang mga taga-nayon kay Lingling, bawat isa'y nagpakita ng labis na pagkatakot at nagunahan sa pagmamakaawa, "Mahal na opisyal. Walang kinalaman ito sa amin. Siya mismo ang nagdesisyon niyan." Takot silang mamatay, kailanman ay hindi nagtangkang lumaban sa nakatataas. Ngunit dahil dito, lalong nandidiri ang eunuko. Ang mukha sa likod ng kanyang pamaypay ay puno ng paghamak. Itong mga taga-nayon, kapag may nangyari, agad na naghuhugas kamay. Wala rin siyang pakialam sa kanila, ngunit kung sino ang nagkamali, siya ang dapat managot. Tumingin siya sa sundalong may hawak na espadang nabahira ng dugo at nag-utos ang eunuko, "Bilasan mo. Pugutan mo na siya ng ulo para maiuwi ko at may report ang misyon." Sa ilalim ng bughaw na langit na unti-unting nagdidilim sa paningin ni Lingling, nakita niya ang sundalong iwinawasiwas ang kamay, handa nang kunin ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang pakiramdam, wala na siyang lakas para lumaban. Tanging ang pangalan ng nilalang sa gubat ang kaya niyang tawagin ng walang lakas, "Xiao Hei." Bumagsak ang anino ng espada kasabay ng pagbaba ng kamay ng sundalo. Ngunit bakit parang ang tagal? Pakiramdam niya isang siglo na ang lumipas. Kailangan ba ng ganoong kalaking lakas para pugutan ng ulo ang isang dalaga?
Bigla na lang, bago pa man may hampas ang espada, ang ulo ng sundalo ay nahulog na mula sa kanyang leeg. Mula sa kung saan, walang pag-aalinlangan hinawakan ni Xiao Heizai ang ulo nito at itinaas sa ere. Isang simpleng crack, natunog lamang ang narinig, napiunit ang balat sa leeg, at tumalsik ang dugo. Nangyari ang lahat ng napakabilis kaya't ang eunuko ay napatulala lamang, na parang hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Mas mabilis ang reaksyon ng mga taga-nayon, ngunit napasigaw din sila sa gulat at pagkatakot. Ngunit ano pa ang magagawa nila sa harap ng ganoong kakilakilabot na tanawin? Isang itim na bola ang lumulutang, naglalabas ng ilang hibla ng itim na usok sa paligid nito. Sa gitna ay isang asul na mata, na may mga itim na ugat na tumatakbo patungo sa puting balintataw, nakatitig ng may matinding puot sa mga tao roon. Ang bagay na iyon, habang hawak ang ulo ng sundalo sa isang kamay, ay binuhat naman ang katawan ni Lingling sa kabila, madaling nahawakan ang dalagita. Pagkatapos ay matalim na tiningnan ni Xiao Heizai ang mga tao. Lalong kumapal at naging mapanganib ang itim na usok sa paligid nito, sapat na para mapaurong ang eunuko at ang natitirang sundalo. Ngayon lang sila nataranta at nagsalita, anong nilalang yan? Bilisan nyo, patayin nyo yan. Ang duwag na eunuko ay marunong lamang mag-utos sa sundalo. Sa kasamaang palad, hindi na kayang iligtas ng sundalo ang sarili niyang ulo, paano pa siya kikilos? Mabilis na sumalakay ang itim na usok patungo sa ulo ng sundalo. Isang malutong na crack, ang narinig, at nang humiwalay na ang ulo sa katawan at bumagsak ang katawan nito, doon lamang napasigaw ng mahaba at puno ng takot ang eunuko. Ang mga taga-nayo naman, hindi na kailangang sabihin, sila ang unang nagsitakbuhan. Nagkanya-kanya sila ng direksyon, sinusubukang humanap ng matatakasan. Lahat ay sumisigaw, halimaw. Halimaw iyon. Hindi hinabol ni Xiao Heizai ang bawat isa. Puot niya ang mga taong nakatayo lamang at hindi iniligtas ang munting si Lingling. Bawat itim na hibla sa kanyang mata ay nanginginig habang umuungol siya, bawat salita ay malakas, lahat kayo. Huwag kayong umasang makakatakas, sa isang iglap, ang mga itim na usok, na nagsisilbing mabisang mga kamay nito, ay hamugos at tumagos sa mga taga-nayon, bata, matanda, babae, o lalaki, lahat ay walang awang pinaslang nito sa isang kisap mata. Wala siyang pinatawad, at hindi niya kailangang malaman ang dahilan para patawarin sila. Ang daan-daang taga-nayon na kanina'y nakapalibot at hindi man lang nagsalita para kay Lingling ay kahindik-hindak na namatay sa mga kamay ni Heitong. Ang paligid ay napuno ng amoy ng dugo at mga desperadong sigaw, ngunit hindi siya natinag. Gusto niyang mamatay ang lahat sa ilalim ng bumubuhos na ulan ng dugo, man mua mao, hindi man lang kumukurap. Ang unang beses niyang pagpatay ay hindi nagdulot sa kanya ng pagkakasala o anumang problema. Namutla ng husto ang eunuko sa takot, nanginginig ang mga kamay at paa, hindi na makasunod sa gusto, at napaupo siya sa lupa. Sumisigaw siya habang umiiyak, huwag. Huwag mo akong patayin. Gumapang siya paatras, at sa ilalim niya ay may tumagas na maitim na ihi. Wala na siyang pakialam sa dignidad ngayon, ang kailangan niya ay ang kanyang buhay. Nanginginig niyang itinaas ang kamay para makipag-ayos, kay kung ano ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Basta patawarin mo lang ako. Kanina, hawak niya ang buhay at kamatayan ni Lingling, kahit ano ay masasabi niya. Ngayon, hindi na siya makapagsalita pa ng isang pangungusap. Ang buong katawan niya ay dinambahan at pinulaputan ng mahigpit ni Xiao Heizai, parang mga galami ng pugita. Hindi siya makapalag, tanging maputlang mukha lamang ang makikita habang siya ay unti-unting itinataas. Ang kanyang bibig na sumisigaw ng huwag ay natigil nang lumapit si Xiao Heizai at mariing sinabi, gusto kong mamatay ka. Wala na siyang may hahandog pa. Ganun na lamang, pinulaputan siya ng husto ng nilalang na iyon, pagkatapos ay pinisa hanggang maging isang magkahalong bante ng dugo at laman sa ere. Matapos patayin ang lahat, naging napakatahimik ng lugar. Dahan-daang ibinaba ni Xiao Heizai ang kaawa-awang si Lingling sa damuhan. Hindi na niya ito nakitang humihinga. Lumipad siya sa harap nito, tumingin sa kanya, at tinawag sa nanginginig na boses, Lingling. Lingling. Nararamdaman niya ang pagkawala habang hindi sumasagot ang dalaga. Mula sa kanyang matang kumukunot sa pag-aalala, sa isang iglap, ang puting balintataw ay nagluha na parang iiyak. Nanginginig na rin ang boses ni Xiao Heizai, Lingling. Lingling. Ipinaghiganti na kita, Dai Nguoy Bao, Roy. Gumising ka na, kahit gaano pa karaming beses siyang tumawag, ang langit sa mga mata ni Lingling ay tuluyan ng nagdilim. Patay na siya.
Nakapikit ang mga mata, marahil ay hindi na nalaman ang massacre na ginawa ng kanyang kaibig-ibig na Xiao Heizai sa mga taong iyon. Naiwan siyang mag-isa, nagwawala at umuungol sa matinding kalungkutan. Hindi ko gusto. Ling Ling. Ayoko nito. Umuungol si Xiao Heizai ng napakalakas, niyayanig ang kalangitan at lupa, umabot ang yayanig sa kagubatan, at ang mga dahon ay sunod-sunod na nalaglag, kasabay ng pagpanaw ng kanyang munting dalaga. Ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Mag-isa, nagpumiglas si Xiao Heizai ng matagal. Ang kanyang mga sigaw ng pighati ay unti-unting nagpalagas sa lahat ng dahon. Nasa kalagitnaan ng tag-araw ngunit para ng katapusan ng taglagas. Ang tanawin ay naging mapanglo, kupas ang kulay, sumasabay sa sakit na nararamdaman ni Xiao Heizai. Ito ang sandali kung kailan lumitaw ang isang itim na notification board sa harap niya. Habang umiiyak siya ng husto na akala niya ay mamamatay na rin siya, ang kanyang kamalayan ay hinayla papasok sa isang pribadong mundo kung saan siya lang at ang sistema ang naruroon. Ang itim na board na kamukha niya ay mukhang kakaiba. Habang humihikbi pa rin, nagtanong si Xiao Heizai sa sarili, ano ito? Tanging mga salita ang lumitaw dito bilang sagot, nagsisimula na ang sistema. Maaaring gamitin. Pagbabago ng henerasyon, nagsisimula na ang Ling Power Engine. Huminto sa paghikbi si Xiao Heizai, tinitigan ang kakaibang bagay na iyon, nagtatanong sa sarili, magagamit ko ba ito para buhayin muli si Ling Ling? Nag-alinlangan siya at nag-isip sandali, pagkatapos ay itinaas ang tingin. Mula roon, nagpasya siyang subukan ito. Kahit isang maliit na pag-asa, kailangang subukan. Ayaw ni Xiao Heizai na iwan siya ni Ling Ling. Bumulong siya, simulan. Isang mahabang hanay ng mga numero, 0 at 1, ang mabilis na tumakbo sa likod ng system board. Ang mga salita rito ay nagbago rin, tagumpay ang pagsisimula ng sistema. Kadiliman walang lahi unang talento, buhay na walang hanggan ang mga namamatay na nilalang ay automatikong magiging evolution points. Ikalawang talento, maaaring gamitin ng user, tagabili, ang evolution points para bumili ng mga kasanayan. Kasalukuyang evolution points, ###, 40, hindi malinaw ang unang mga numero, may mga naiintindihan siya, mayroon ding hindi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha, iisang ideya lamang ang nasa isip. Sinubukan niyang sabihin ito sa sistema, tingnan kung maiintindihan ito, buhayin mo si Ling Ling. Nakapagtataka, naintindihan nga ng sistema. Automatiko nitong ginawang katotohanan ang hiling ni Xiao Heizai sa pamamagitan ng isang bagong notification board, bumili ng kasanayan, absolute self-recovery gastos, 1,000. Evolution points ang mga numero, 0 at 1, ay patuloy na tumakbo sa loob ng espasyong iyon. Sa isang iglap, nagbago ito sa labas, naging isang asul na daloy ng kapangyarihan na yamakap sa buong katawan ng dalagita. Itinaas nito si Ling Ling. Pagkaraan ng ilang sandali, naghilom ang kanyang sugat. May mga bakas pa ng dugo sa kanyang mukha, ngunit naimulat na niya ang kanyang mga mata. Bago pa man makabawi ang dalagita, agad na yamakap si Xiao Heizai sa kanya, sumisigaw ng malakas, Ling Ling. Unahan niyang sinabi ang kanyang nararamdaman, nanginginig ang boses sa emosyon, akala ko mag-iisa na ako. Huwag mo akong iiwan, pwede ba? Unti-unting bumalik ang buhay sa mga mata ni Ling Ling nang mapagtanto niyang ang itim na bagay na yakap niya ay si Xiao Heizai. Mabilis niyang naunawaan ang nangyari sa paligid. Niyakap niya ng mahigpit ang itim na bola, puno ng pagmamahal. Bumubulong sa mapagmahal na tinig, oo, hindi kita iiwan. Ang alaala na iyon, lumipas ang hindi mabilang na mga taon, hanggang sa isang araw, kung kailan ang laki ni Xiao Heizai ay naging si Heian na kilala natin ngayon. Ito ang sandali kung kailan siya ay tumatanggap ng isang daloy ng Ling Power na pumupunit sa kanyang katawan, hindi ito ang laban kay Niuzi, kundi matagal na panahon bago iyon, marahil libong taon na ang nakalipas. Sumisigaw si Heian sa kanyang pakikipaglaban para mabuhay, bakit? Bakit ganito? Si Ling Ling, sa harap niya ay si Ling Ling pa rin, sa pamilyar na pulang kasuutan noon. Ang kaibahan lamang, wala na sa kanya ang mapagmahal na tingin. Mahigpit na hawak ang espada, ang tanging gusto ni Ling Ling ay patayin siya. Nasaan na ang mapagmahal na pagtawag ng Xiao Heizai noon? Ngayon, sumisigaw siya ng Heian, ng buong bagsik, na pumapatay sa lahat ng pag-asa sa loob niya. Ang mga galame niya ay pumapalibot kay Ling Ling. Ang hinanakit ay agad na naging aksyon ng pagpatay. Naglalabas siya ng umaapaw na killing intent, umuungol, papatayin kita, Ling Ling.
Bumalik sa kasalukuyang eksena, isang barkong pandigma ng mga tao ang tinamaan ng isang dilaw na pagsabog ng kapangyarihan at sumabog, nagkapira-piraso. Hindi pa rin sumusuko ang sangkatauhan. Mula sa isa pang barko, sunod-sunod na bala ang pinaputok patungo sa bagay na iyon, kay Heian. Walang tigil silang namamaril hanggang sa ang itim na bagay na iyon ay nagbago ng anyo. Kahit paano tingnan, mukha itong isang bola na puno ng tinik. Nagtanong ang mga superhuman sa likuran, may isa pang higanting nilalang na lumitaw? Itinuon nila ang kanilang mga putok doon, tina-target ang bagay na may iisang pulang mata. Mabilis nila itong napalibutan ng mga barkong pandigma. Hindi nagtagal, may nagsalita, tinatansya, ang laki nito ay mas malaki pa kaysa sa pitong dagat. Ang kakaibang halimaw na iyon, hindi malaman kung saan sumulpot, ay ibinuka na ang bibig at lumikha ng isang napakalaking bola ng Ling Power na kasing laki ng matingkad na pulang bibig nito. Ang dalawang superhuman mula sa 10 great families ay nakaiwas, ngunit nag-alala sila para sa mga barkong pandigma sa likuran nila. Mabilis na lumingon ang isa at sumigaw ng malakas, sabihan niyo ang armada na umalis sa saklaw ng atake nito. Ngunit alam ni Yuer na huli na ang lahat. Mahirap nang gumalaw, paano pa kaya makahanap ng paraan para makaalis? Isang malakas na bomb, ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ng halimaw. Ang sinag ng liwanag ay tumama diretso sa kinaroroonan ng dalawa, humahagibis sa napakabilis na tulan, pinuksa hindi lamang isa kundi maraming barkong pandigma na naabot nito. Makapal na kulay kape at itim na usok ang umakyat mula sa gilid ng mga barko, at mabilis na kumalat sa buong sasakyan. Sa isang iglap, ang mga barkong pandigma ay naging banta na lamang ng mga bakal. Lahat ng tao sa loob ay namatay. Ang mga natitirang barkong pandigma sa paligid nito ay pilit na umaatres. Lumingon sina Yuer na puno ng pag-aalala. Ang bawat barkong pandigma sa likuran ay nasa desperadong kalagayan. Kung alin man ang matamaan ng halimaw, iyon na ang malas. Ang mga barkong pandigma ng tao ay mahirap makipagsabayan sa bilis. Tingnan mo nga, nasira na ang bahagi ng armada sa isang atake pa lamang mula sa isang halimaw. Ang mga barkong pandigma ay nagliliyab ng husto, hindi mapatay ang apoy. Ilan ang lumubog na. Ang mga nakatagal ay dahil lamang may mga superhuman na nakatayo sa kubyerta, sinusubukang iligtas ang mga ito. Isang anino na may pulang kapa ang lumilipad sa gilid ng barkong pandigma, siya ay isa sa 10 great families. Sa sandaling ito, nagngangalit siya ng ngipin at nagmumura, peste talaga. May iligtas niya ang sarili niyang barko, ngunit napakalakas ng atake ng halimaw. Wala siyang magawa kundi panoorin na lamang ng may galit ang paglubog ng katabing barko. Katatapos lang niyang magmura nang biglang may sumulpot mula sa tubig sa tabi ng superhuman. Hindi inaasahan, dalawa pang mutated sea urchin na may pulang mata at payat na mga binti na parang gagamba ang lumitaw, nakatitig sa kanya. Kanina, isang halimaw pa lang ay nakapinsala na ng X% ng mga barko. Ngayon, may 2 o 3 pa, paano sila lalaban? Hindi alam ng superhuman na iyon. Sa ngayon, naghanda na lang siyang harapin ito, handang isakripisyo ang kanyang buhay. Napakatinik ng sitwasyon sa armada ng mga barkong pandigma kaya't kahit ang tiyo na nakaputi, isang pari o mananampalataya, na nakikipaglaban sa himpapawid ay napalingon din ng may pag-aalala, kahit na sa harap niya ay 2 nakangangang bibig ng halimaw na puno ng panganib. Ang sitwasyon sa ibabaw ng dagat ay talagang isang laban ng patayan na inaasahan na ng mga tao. Sa dami ng mga gagambang sea urchin na ito, baka wala na silang daan pa uwi. Ang buong pangkat ay napapaligiran ng mga mapanuring tingin ng mga ito. Bigla, ang buong karagatan ay nagliwanag ng sabay-sabay na ibinuka ng lahat ng sea urchin ang kanilang mga bibig, tinipon ang Ling Power sa mga bola, handang sabay-sabay na magpakawala ng kanilang lakas. Napamura si Yuer, huwag ninyong asahang masisira ninyo ang mga barkong ito. Kailangan niyang protektahan ang armada sa lahat ng paraan. Kung mawawala ang lahat ng suporta mula sa likuran, hindi rin mabubuhay si Yuer. Lumipat ang eksena sa lupa, sa pampang, umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong ng isang paa ng dragon ang lumuhad sa pagod, ngunit nagpayanig pa rin ito sa lupa. Ito ang Thunder Dragon, na pagod na ibinuka ang mga pakpak sa harap ng Australian Dragon, na mukhang malakas pa rin. Nakatayo ito ng tuwid sa 2 paa, malapad na nakabuka ang mga pakpak ng may pagbabanta,
habang ang mga mata ay nakatutok sa harap, handang makipaglaban hanggang kamatayan. Mula sa isang Mar-Eagle na dragon, ang Thunder Dragon ngayon ay mukhang kawawa. Mula sa bibig nito ay tumutulo ang sariwang dugo. Ang katawan ay puno rin ng mga gallows. Paus niyang sinabi ang dalawang salita, Ama. Ngunit ang Australian Dragon ay umungol lamang ng mahina, habang ang mga mata nito ay puno pa rin ng killing intent, nakatitig sa kalaban. Hindi talaga ito mukhang isang ama na nakatagpo muli ng kanyang anak. Anong klaseng ama ang ihahampas ng matulis na buntot diretso sa ulo ng Thunder Dragon ng ganito? Wala siyang awa, ang nasa mata niya ay ang pagnanais na patayin ang kapwa niya dragon. Kung hindi lalaban ng Thunder Dragon, tiyak na mamamatay ito ng walang kalaban-laban. Mula sa kung saan, isang purple mantis, malamang si Z, gamit ang dalawang maliit nitong sipit, ay nagawang salagin ang humahampas na buntot. Pinilit nitong itulak ang buntot ng Australian Dragon palayo, nagbibigay ng kaunting oras para sa sarili. Lumingon ito at sinigawan ng Thunder Dragon, kung magpapakita ka pa rin ng awa, mamamatay ka. Ang matinding labanan ay may mga kapanapanabik na bahagi saan man. Hindi maaaring manatili ang kamera sa isang lugar para ipakita ang desisyon ng Thunder Dragon. Mabilis na inilipat ni Leo, tagapagsalaysay, ang kamera sa ibang lugar para i-update ang sitwasyon. Wala pang isang iglap, nakita na ang isang malapad na paa na tumatapak sa lupa, si Minotaur ito, huminto at tumingin. Kahit paano tingnan, mukhang napaka-brutal. Bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa lupa. Ang anyo ng nilalang na ito ay mukhang napakalakas. Ang hitsura ay kamukhang kamukha ng isang Minotaur, malalapad na balikat, maskulado, at mga sungay na kasing kulay ng balat, na may kaunting itim na palamuti para umangat. Ang mga mata nito ay katulad din ng mga halimaw mula sa Australia, pula at itim, puno ng killing intent. Hindi ito sumali sa mga labanan na kapantay niya, sa halip ay hinarap ang purple mantis na lumipad na paitaas, tila may balak na sumali sa laban ng dalawang dragon. Nagsimula ito sa isang mabagsik na ungol, mukhang kakampi ito sa Australian Dragon. Isang dragon pa lang, nahihirapan na ang Misty Mountain. Paano pa kaya kung dadagdag pa itong si Lakas Tao? Paano lalabanan ito ni na Purple Mantis? Lumipat sa ibang bahagi ng labanan, ang Rat Emperor, isang rank 3 variant beast, ay kakang-agit pa lamang sa batok ng isang lobo na doble ang laki sa kanya, nagdulot ng nakamamatay na sugat. Pinamumunuan niya ang isang grupo ng mutated rats na mas malalaki kaysa sa normal. Umungol siya ng bahagya para magbigay hudyat sa kanyang mga kasama na katatapos lang ding pumatay ng isang variant beast sa kabilang panig, handa nang lumipat sa ibang larangan ng digmaan. Ang mga higanteng mutated rats na pinamumunuan ng Rat Emperor ay lumalaban ng may disiplina, isang bangungot para sa karamihan ng mga variant beast na lumalaban bilang isang grupo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang halimaw ang lumabas mula sa ilalim ng lupa, ibinuka ang bibig na puno ng mahahabang pangil at matutulis na sungay, at sumugod diretso sa gitna ng kanilang porma sayon. Mabilis na umatras ang mga daga, nagsikalat sa iba't ibang direksyon upang maiwasan ang atake ng halimaw na ito. Mula sa anggulo ni Ling Feng, ang Rat Emperor, ang kakaibang variant beast na iyon ay kasing laki ng buong grupo niya ng mga daga. Napakalakas ng puwersa nito kaya't isang tapak lamang ay nagpa-atras na sa lahat ng variant beast kung ayaw nilang mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Ling Feng sa pagkabigla nang mapagtanto niya ito, hindi ba't iyon ang Behemoth King ng Australia? Hindi niya inaasahan na napasuko na rin pala ni Heian kahit ang mga nilalang na matagal nang nagtatago. Umungol din ito na parang daga, ngunit malalim at puno ng pagbabanta, tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan hindi lamang sa grupo ni Ling Feng. Lumipat kay Jiu Xian, si Jiu Xian, nakatatapos lang pumatay ng isang hindi makilalang variant beast, ay nakarinig ng ingay at napatingin doon ng may pagtataka. Bakit may lumitaw na isang Beast King level na nilalang dito? Ang mga ganito kalakas ay dapat hinahanap na ang kanyang mga nakatatandang kapatid para labanan, hindi ba? Biglang napansin ni Jiu Xian ang isang itim na masa na lumilipad patungo sa kanya mula sa kung saan, paikot-ikot ngunit puno ng killing intent. Mabilis na napalingon ang panda. Sa larangan ng digmaan kung nasaan ang kanyang ikalawang kapatid na si Niyumo, katulad na pangyayari ang naganap. Ngunit ang mga itim na usok doon ay nabuo na, ito si Ao Shuang. Sila ang binugbog nila noon hanggang sa magkahiwa-hiwalay, at ngayon ay nagsisimula ng mag-evolve sa mismong sandaling ito. Tinipon nito ang lahat ng naputol na bahagi ng katawan para bumuo ng isang masa, katulad ng nangyari noon sa Yetsinir City.
Nagbago ito ng anyo, naging isang ulo na hindi nalalayo sa itsura ng gagamba, umuungol ng malakas, na nagpatayo sa mga balahibo nito sa ulo ng may pagbabanta. Doon, sina Neo kasama ang dinosaur, malamang si Longhi, at Ice Bear ay isang Aushwang ang kaharap. Ngunit si Jiu Xian ay mag-isang haharap sa isa pa. Hindi siya natatakot kay Aushwang, ibubuhos niya ang lahat para mabura ang sakit ng Yetsinir City noon. Ang problema, ang nag-evolve na Aushwang ay hindi lamang iisa. Isang grupo nila ang sabay-sabay na sumusugod. Kahit isa o 10 pa sila, hindi papayagan ni Jiu Xian na mangyari iyon sa mga halimaw ng Misty Mountain. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, at isang haligi ng Ling Power ang umakyat mula sa kanyang buong katawan, nagbibigay babala sa mga kalaban, huwag ninyong isipin na matatakot ako sa inyo. Malapit doon, sa pamumuno ni Ling Hua, ang pamilya ng mga tigre ay tila mas kalmado. Ang Dark Tiger, malamang si Heiho, kasama ang Blood Tiger, malamang si Zuho, ay tahimik na nag-uungulan habang nakaharap sa kalaban. Bigla, si Jiu Xian ay lumundag mula sa kung saan at sumama sa kanila, puno ng sigla na sumugod. Kahit paano, laban sa malakas na kalaban, ang pakikipagtulungan sa mga kasama ay magpapataas ng tsansang manalo. Kaya't ang labanan-laban kay Aushwang ay lalong tumitindi. Ngayon, kahit ang 9 Great Vicious Beasts ay kailangang lumaban ng patayan, ikaw o ako. Isang pagkakamali lang ay dadalhin ka na sa ospital. Bumalik kay Neo at Heian, alam ni Neo ang lahat ng iyon, ngunit kailangan pa niya ng mas maraming impormasyon mula sa kalaban. Kung titingnan mula sa labas, mukhang nag-uusap lang sila ng payapa. Gusto mo akong mawala ng pag-asa? Nagbibiro ka ba? Kahit ang mga tao ay hindi nagsasabi ng ganyang katangahang salita. Sumagot si Heian, sa bago nitong anyo, nang nakataas ang mukha, gamit ang isa pang tanong, inaakala mong palagi lang akong nagre-recruit ng malalakas na tauhan, tama? Akala mo ba hindi ako maghahanda? Ang paghahanda na tinutukoy ni Heian ay espesyal na para harapin ang mga tao. Isang buntot ng halimaw ang malakas na hamampes sa higanteng anyo na gawa sa Ling Power, malamang ang spiritual form ni Neo. Nakita niyang umiwas ang ulo nito, ngunit walang paraan para ganap na mas alag ito. Ang anyong espiritual na iyon ay madaling nawasak, tumama sa superhuman, si Neo, na lumikha ng armor, na pumilit sa kanyang umatras. Kasunod nito ay ang paghina ng kanyang depensa dahil nabutas ang kanyang panangga. Sa panig ng superhuman na nakaputi, ang pari, hindi rin maganda ang kalagayan. Direkta niyang sinasalag ang nakakagimbal na atake mula sa 2 Sea Beast Kings ng sabay-sabay. Isa pa lang ay nakakahilo na, dito ay doble pa ang lakas, kaya't nahihirapan siyang sumalag. Ang bigat ng atake ay nagpadugo sa kanyang bibig, at ang buong katawan niya ay puno ng malalang gallows. Ngayon, mahirap nang protektahan ang sarili, paano pa kaya ang gumawa ng armor para protektahan ang mga barkong pandigma sa likuran? Isang malawak na dagat ng apoy ang nagliliyab sa mga barkong pandigma. Ang tanawin ay napakadilim, parang kinabukasan ng sangkatauhan. Kung nasusunog ang mga barko, saan kukuha ng mga bala para gamitin ni Yuer? Tiningnan niya ang mga piraso ng metal na nagkalat sa hangin. Para sa isang taong gumagamit ng magnetic fields, malinaw na walang magawa kung walang armas. At sa harap niya, bukod sa mga bakal ng mga barkong pandigma na kalahating lubog, si Yuer ang tanging target ng mga sea urchin ngayon, nakatitig sa kanya na parang isang matabang biktima. Sa barkong pamunuan ng Free Alliance, sa Free Alliance Command Ship, isang matandang opisyal ang malakas na nagtanong, I-report agad ang sitwasyon ng pinsala. Sa kanilang panig, may kabuoang 24 na barko ang pumalaot. Ang buong gitnang pormasayon ay nawalis ng sabay-sabay. Nanginginig ang boses ng sundalo nang sumagot, sa kasalukuyan, ang buong ikalawang armada ay napalubog na po. Ang natitirang 15 barko ay parang hindi nagsalita ang boss para hindi makasira ng loob, ngunit namumutla na ang kanyang mukha. Nagtatanong siya sa sarili kung sa kasalukuyang sitwasyon, makakatagal pa kaya sila ng 10 minuto? Kung iisipin, mula simula ng laban hanggang ngayon, wala pang naitutulong ang panig ng tao sa Misty Mountain. Isang pangungusap ang pumasok sa kanyang isip na nagkataong kapareho ng sinasabi ni Heian kay Neo sa sandaling iyon, ang pakikipag-alyansa sa sangkatauhan ang pinakamalaking katangahan. Nang iinis si Heian sa pamamagitan ng pagyayabang ng kanyang estratehiya, mula pa sa simula, inapakan ko na ang 7 Kings of the Deep Sea at ang iba't ibang Continental Kings para mapasailalim sa akin. Mula pa sa simula, kahit sa bilang o lakas, hindi kayo maaaring maging kalaban ko.
Mula pa sa simula, wala na kayong tsansang manalo. Habang nagsasalita, iniikot niya ang itaas na bahagi ng kanyang katawan na parang gustong tawanan si Niyumo sa mukha, ipinapakita sa kanya kung gaano kalakas ang kanyang puwersa na kayang lumamon sa kanya. Ang mga pagbabantang iyon, paumanhin, pero para kay Niyumo, hindi nakakatawa. Simpleng sumagot lang siya, hindi pa yan sigurado. Kahit mahina ang sangkatauhan, palagi silang may kakayahang magpakita ng hindi inaasahang katalinuhan. Hindi niya inaasahan, habang sinasabi niya ito, isang pribadong eroplano ng tao ang lumilipad sa kalangitan patungo sa larangan ng digmaan sa Australia. Biglang bumukas ang pinto nito sa himpapawid. Makikita ang maraming ulo na may iba't ibang kulay at isang kumpol ng kung ano pa sa likuran. Ang anyo sa harap ay napaka-pamilyar, si Xiaoling. Kasama ang kanyang harem mula sa Heian Conference na siya ang pinuno. Mukhang gusto talaga ng lahat ang pangalang Heian, ano? Kahit na lumalaban sila laban sa tunay na Heian na nasa harap nila. Hindi makapaniwala na ganoon kabilis bumagsak ang larangan ng digmaan sa Australia. Ngunit mukhang may pag-asa pang mailigtas ito. Ang mga mata ni Niyumo ay sabay na nagbabanta at natatawa. Dahan-dahan niyang itinama ang sinabi ng kalaban, may isa pang bagay kang sinabi na hindi tama, Heian. Ang mga katulong namin ay hindi lamang ang sangkatauhan.